na ng oras, 39 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. RH Break Time. Kamustahin natin ang kalagayan dyan sa Cagayan kay RH25 Grace Ansano. Grace. Yes, patuloy pa rin ang malakas na pagbuhos ng ulan sa bahagi nga ng Cagayan. Katunayan, maraming mga lugar na o kalsada ang halos umabot na sa may bewang at hindi na nga madaanan. Isa na rito, yung sa bahagi ng Baggao. Cagayan, ayun, oo, yung kalsada dyan na talagang... Apaw na yung tubig, yung river ba dyan? Saan galing yung tubig? Galing lang ang tubig sa mga creek-creek. Nagsasama-sama raw yan. Pati dun sa mga palayan, umapaw na yung tubig. So, iisang yung lugar na yun ang dinadaanan. Once na maipon na yung tubig sa mga palayan at saka sa creek, doon dumadaan sa lugar na yun. Kaya talagang mabilis at ragasa. Katunayan, may mga inilikas na mga residente sila sa lugar na yon. Yung Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team ng Amulong ay tuloy-tuloy din yung kanilang isinasagawa rin na mga pagpapalikas sa ating mga kababayan doon dahil may mga mataas na rin. Yan, nakikita nyo yan na rumaragasan ng tubig. Galing lang yan sa mga creek doon at palayan. Kulay tsokolate yung tubig. Grace, nabanggit mo na dinadaluyan na ng tubig baha yung mga palayan. Wala na bang palay dyan? Na ani na ba yung mga pananim? Ay, sa katunayan, ang mga palay dito sa Cagayan, halos nasa ano pa lang yan, nasa stage na Pasibol isang buwan at kalahati. Sayang na. Ang ganun pa lang, sayang. At pananim na talagang once na ito ay magpatuloy ang ganitong malakas na buhos ng ulan at rumaragas ang tubig, sigurado ang mga tanim. Paano yung mga tao rito, Miss Grace? Naisalba ba? Nailikas ba silang lahat? Yes, nailikas naman na sila. Yung mga residente na nasa mabayan. Katulad niya, nakikita nyo. Ang lakas ng current ng tubig Oo. Wow. Alam mo ba na may lugar din sa bayan naman ng isang bayan diyan sa Cagayan, talagang isang sasakyan, isang jeep yung inanod. Tinangay. Wow. Tinangay ng tubig na ganyan dahil napalahaw lang siya yung jeep. Medyo ilang minuto na hindi naman napaandar, so dumarating ng tubig na yung rumaragas ang tubig, wala na silang nagawa kundi hinayaan na lang nila na inalod kesa sa kesa buhay sila. Kesa buhay malagay sa problema. Ayan, paano yan? Mamayang gabi inaasahan na dyan ang landfall ng bagyong Krising, Miss Grace. Lalakas pa lalo. Anong preparasyong ginagawa dyan? Kaya nga doble effort ngayon ang ginagawa ng mga municipal disaster risk reduction officer, lalo na yung mga mayor dito sa 15 coastal municipalities. Kung mapapansin nyo, dito sa northern side ang mga affected na mga municipalities. Kaya yung mga lugar na yan, mula dito sa Tuguegarao down hanggang Claveria, hanggang Santa Ana, yan sila yung mga lugar na medyo northern part na tinatamaan ng malakas na buhos ng ulan. Kaya ang kanilang quick response team ay nandyan na nakadeploy na para nga asistihan at pilitin na yung ating mga kababayan na kinakailangan. Kung alam din lang nila na yung lugar nila ay may tubig na at may baha, naranasan at nila yung mga ganitong insidente na may mga pagbaha. Ngayon pa lang, lumikas na dahil mentras na tumidilim gabi. Mas mahirap, mas delikado ang pagpapalikas, ang pagre-rescue sa kanila. Ayan. Ingat ka dyan palagi, Grace. Maraming salamat. Okay, Ray. Yan ang ating update. Ay, mahabol ko lang. Yung kapitan nga pala ng Claveria, kaninang madaling araw, ay sila'y din yung sinasakyan na aksidente at natangay. So, may report na namatay si Kapitan at yung kanya pang mga kasamaan ay nai-rescue. Pero ito ngayon, patuloy tayo nakikipag-ugnayan
sa iba pang sa munisipyo, sa mayor ng Claveria hinggil sa ulat na ito. Mamaya magbibigay tayo ng kaukulang follow-up report hinggil sa report na ito. So yan muna, Ray, attorney, ang Salamat. ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace Ansano. Tayo dumako naman.